Marami ang nagsasabi na ang buhay may asawa raw ay hindi gawang biro. And I agree. Nandyan ang mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Nandyang isipin ang kapakanan at kinabukasan ng inyong mga anak. Nandyang isubsob ang sarili sa trabaho para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Madalas nga, tinatanong natin sa ating mga sarili, kailangan ba itong mangyari? Ngayong gabi, matutunghayan natin ang kwento ng kauna-unahang 1 million peso winner sa game show na Deal or No Deal. Ito ang kwento ng pag-asa sa gitna ng kanilang hirap at trahedya. Ibo! Rio! Please! Kanino sasakay mo, Dad? Sa atin, kanino pa? Sa atin? Oo, bago sasakyan natin. Mami, di ba nagkita na si Daddy? Sa atin talaga to. Wow! Ano ba siya talaga? Kailangan na lang. Ay, sobrang excited ka. Sandali lang. Pag-apro siya ng pamilya natin, dapat may pangalan din siya. Pangalan natin. Ha? Archie! Aching, ang pangit nun! Pinapawi sa likod mo nung natutuyo ka ng pawis. Laro kasi. Anong pangalan? Achieve na lang! Kasi na-achieve na ang dream kong magkaroon ng car! Achieve! Sakay na ako na! Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Wala, nagpapasalamat lang ako at ikaw naging asawa ko. Sus, ang misis ko, nag-sente na naman. Halika nga rito. Halika. Ay, naku, ito talaga. Nagigit. Love you. Nga pala sa susunod na pasukan, ililipat natin yung mga bata sa private school. Si Pipo sa UPLB na. Diba? Oh, bakit? Yan naman ang problema sa'yo. Lagi ka nag-aalala, oh. Sige ka, tatanda ka niyan. Pero, paano? Edna, mula nang pumasok tayo sa negosyong networking, 150,000 pesos ang kinikita natin kada buwan. Ayun ba nun? Sa tingin ko, mas lalaki pa yun. Kung magsisipag lang tayo lalo. Dahil yun naman ang puhunan natin ng sipag. Diba? Oh, di pag nakapagpunta na tayo, ba, next year, pwede tayo mag-anak ulit. Diba? Uy! Ayoko nga! Ha? Ano ka ba? Bakit? Tatanda na natin, ano? Tsaka isa na lang ang fallopian tube ko. Isa? Ayan, oh. Pwede pa naman yun, eh. Kahit naman isa yan, eh. Okay lang yun. Ha? Traffic tayo. Oh, ito nga pala yung allowance mo, ha? Pag kulang, tawag ka lang sa akin, ha? Okay? Thank you! Dada, ano yan, ha? Tawag-tawag pa ang dagdag. Minsan lang nga padagdag. Mabait din po kaya yung mga classmates ko, Mami. Alam mo, anak, basta mabait ka, marami kang magiging kaibigan. Gugustuhan kaya ako ng teacher ko? Bakit naman hindi? Mabait kang bata. Matalino. Saka, ang tali-talino mo talaga. Nga. Anak, matalino ka, tsaka very good ka. B-boy, kanina ka pa walang kibo, ah. May problema ka ba? Wala po. Kasi po, mamimiss niya daw po yung mga classmates niya. Tsaka baka daw po pagtawanan siya. Kasi galing po siya sa public school. Ikaw talaga kung ano na yung sinasabi mo. Kasi sabi mo kanina. At saka, Mami, Daddy, kung pwede daw po, dagdagan niyo daw po yung allowance ni Kuya. Ju, Ha? Bakit naman? naku po kayo maniwala dyan kay Ju. Anong wag? Eh kasi, sabi mo, baka mas mahal yung pagkain sa kantin ninyo. Kasi private school na. Ayun naman pala, eh. Walang problema.
Saka tama naman si Biboy. Ayoko rin mahuli sa eskwelahan tong anak ko. Oh. Lord! Ano ba yan? Hayaan mo siya, nagbibinata eh. Siyempre, lumalakas sa pagkain, di ba? Salamat, Daddy, ah. O, baka naman may girlfriend ka na. Wala ko, ah. Okay. Uy! Ano? Oh, tayo na. Kitams, kung di ko pa sinabi, di madadagdagan allowance mo. Wala to ko, ah. Ikaw talaga. Dali na, wala to. Galing sa mahirap ang pamilya ni na Edna at Willard. Hanggang sa na-involve sila sa networking business at guminhawa ang buhay nila. Kaya naman halos lahat ng karangyaan gusto nilang ibigay sa kanilang mga anak. They wanted a good life for their children. Yung buhay na hindi nila naranasan noon. Happy birthday! Ang galing, happy birthday, anak! Baby! Kaya na, kids! Una kayo. Yes, sa mga bata. Come on. Puna kayo Oh, doon, ha? kids, ha? Careful, ha? Careful. Oh. Sige na. Puna kayo dyan. Ayan. Kain na kayo, ha? Kain na, ha? Kumain muna kaya, Karen. Sarap ng luto Kumain na mo, kayo, ha? Lalo na tong spare rib. Favorite yan ni Ju, eh. Special request niya yan. Kaya pala the best. Okay ba kayo dyan? Diyan. mo ba kayo? Hindi ka mag-uwi. Pila na kayo, pila na kayo. Nagkain kayo. Pila na kayo. Edgar. Ang dami pa yung kain. Kain na kayo. Oh, kaya mo, di ba? Yung mga friends mo. Samahan mo na Ano sila to? dyan. Nagipit lang po. Ha? Hayaan niya, sa katapusan ho, kukunin ko rin yan. Sandali, ha? O, yan. Soft drinks. Gusto nyo? Marami po salamat. Itago mo na to, ha? Mahihiya, ha? Sige na. Kumain ka muna bago umalis, ha? Sige na. Okay na yan. Kumain ka rin. Tapos din tayo. Willard, ikaw ha? Namigay ka na naman. Sige ka. Mamihasa yung mga ngayon. Lagot ka. Yan na. Bayaan mo na yun. Malit na halaga lang naman yun, eh. Ito naman, oh. Itong asawa ko talaga na to. Sobra kang bait. Pero wag naman sobra-sobra, ha? Okay. Mami, Daddy, ang ganda po ng gift nyo. Thank you po, ah. May baby sister na po ako. You're welcome. Ate, ano pa pangalan natin kay baby sister? Mami, kailan po ako magkakaroon ng kapatid? Ba't ba nanghihingi ka pa ng kapatid? Ano bang ginagawa ng ate mo at ni kuya? Gusto ko rin po maging ate. Alam mo, yung hinihingi mo kay God, ibibigay niya yon kung gusto niya talagang ibigay, di ba? Tulog na, tulog na. Basta, kakausapin ko po yung mga angels na friends ko. Sila Angelic and Emin, para kausapin si Jesus. Ay, nako. Mami, di ka po naniniwala? Balang araw, Mami, maniniwala ka rin na may mga angels na friends ako. O, sige. Pero ngayon, ang gusto ng mga friends mo, matulog ka na, okay? Good night, Sleep na. Mami. Good night. Good night, baby. I love you po. I love you too. Sleep na, ha? Po. Halos 2 taon ding namuhay sa ginhawa ang pamilya ni na Edna at Willard. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ni Edna. Very effective ang beauty products natin. Nakakatanggal to ng skin diseases at saka kapag maaga mo ginamit, nakaka-minimize ng wrinkles. Now, I have clients who can prove this works. Ako din, gumagamit nito eh. Tingnan nyo naman. Ang husband ko, gumagamit din yan. Nilalagyan ko siya. Totoo! Flawless na flawless. Oh. Miss ko lalong gumanda dyan, ha? And besides, kapag nabenta niyo yung mga products natin, you'll get 30% of the outright income. That's Kaya right. tawagan yun. Kaya galingan yung networking para malaki kita. Diba? Yes. Now, you have our contact numbers. If you have more questions, don't hesitate to call us. All right? Okay. Thank you for your time. Thanks for coming. And good luck sa atin. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Thank you rin, ha? Thank you. Thank you po. Bye-bye. Okay, bye. Tingin mo. Tingin ko mukhang magaling Okay yung naman sila, grupong no? yan, no? Parang, ano naman sila? Willard! Edna! Nabasa niyo na ba to? Ano to? Abog ang mga balita tungkol sa pyramid scam.
Dahil dito, naapektuhan ang kanilang networking business hanggang sa tuluyan ng humina ito. Masakit para kina Edna na sa isang kisap mata. Maglalaho ang lahat at hindi nila alam kung saan kukuha ng ikabubuhay. Paano gagawin natin sa van? Katapusan na naman. Paano yung monthly amortization sa bangko? Willard, paubos na laman ng bank account natin. Paano yung mga gastusin natin dito sa bahay? Yung kuryente, pambayad ng ilaw, ng tubig. Paano yung mga gagastusin natin para sa pangangailangan ng mga anak natin sa eskwelahan? Kaya nga mag-uusap kami ni paring Bert bukas. Meron daw siyang negosyo na mabilis ang balik ng puhunan. Ay, kung bumalik ka na lang kaya dun sa pinagtatrabahuan mong opisina dati. Para naman po pwede pa, no? Uy, paano na tayo ngayon? Kaya nga ginagawa ko ng paraan. Pwede pa relax ka lang. Daddy, tapos na po namin linisin si Achieve. Pwede ko na po bang kunin yung allowance ko? Siya nga po pala, may pinapasabi si Kuya Biboy. May field trip daw po sila sa Baguio. Kailangan niya daw po ng pera. Eh, magkano yan, anak? 1,000 no, kasama na mo pagkain. 1,000? Kailangan ba talaga sumama ka sa field trip na yan? Eh di ako lang humaiiwan. Ay, ang mahal-mahal naman eh. Eh bakit po dati? Ano ba kayo? Di ba sinabi ko na naman sa inyo, mahina ang negosyo ngayon? O, sige na, anak. Ito na yung 400, bibigay ko sa'yo, ha? Yung kulang to follow, gagawa ko ng paraan. Willard, ano ka ba? Huwag na lang ho. Yung pang-tuition na lang ho namin ang asikasuhin nyo. Malapit na ho kasi exam namin. Maniningil na naman ho ang eskwela namin. Mayo na po kasi talaga yung pinakamurang dormitory na pwede kong malipatan eh. Yun nga pong food budget ko, binawasan ko na din po. Yun pong transport allowance ko, inalis ko na kasi malapit lang naman po yung school sa dorm eh. Pero, kung talagang hindi pa rin po kaya, titigil na lang po muna ako sa pag-aaral. Hindi. Sayang naman yung slot mo sa UPLB. Kakayanin natin to, ha? Konting tiis lang. Oh, ano naman nangyari sa'yo? Di po ako pinayagan mag-exam ng teacher ko. Di po kasi nila tinanggap yung sorry notes. Hayaan mo, bukas pupunta ako sa eskwelahan ninyo, ha? Kakausapin ko yung principal. Ikaw, B-boy. Okay lang ho. Mami, hindi po siya okay. Kanina po umiiyak rin po siya. Kasi tinutokso po siya na puro sorry note daw ang binabayad para lang makapag-exam. Yan, okay na. Dami na yan. Ang sarap yan sa kamaris at bagoong. Lasang spare ribs. Ju, nangarap ka na naman dyan, ha? Kuya, ano to? Bertie,
Kuya, dinedemanda na ako ng bangko. Hindi raw kayo nagbabayad na amortization ng sasakyan. Tsaka ba't yung van sa labas wala? Perdi, pasensya na. Wala na ang van. May nanloko sa amin eh. Kuya, paano yan? Ano na gagawin ko? Hanggang ngayon, hindi ko nga matagpuan si Bert eh. Pero babawiin ko yun sa kanya. Ferdy, huwag ka mag-alala. Gagawa namin ng paraan. Eh kung alam ko lang ganito ang mangyayari, kuya, sana hindi na ako pumayag na co-maker nyo eh. Sige, pasensya ka na. Gawin yung paraan, ha? Kuya. Pasensya na kayo. Pero babangon tayo. Pinapangako ko. Kakayanin natin to. Kakayanin natin. I'm sorry. Na makaranas tayo ng ginawa sa buhay. Hindi ko na muling inakala na maghihirap pa tayo ng ganito. Mas matindi pa. Kasalanan din naman natin eh. Kung nag-ipon lang tayo nung marami pa tayong kinikita, may magagamit sana tayo. Kaso hindi. Akala natin hindi mauubos ang pera. Gusto ko lang namang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Pero ngayon, Willard, ano ba nangyayari sa atin? Siguro talagang subukan tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag. Kayanin natin to. Huwag tayong padadaig sa hirap at problema sa buhay. Kakayanin natin to kung magkasama tayo. At hindi tayo nag-aaway, di ba? Di ba, Edna? Willard, paano ba tayo makakawala sa ganitong buhay? Wala na, Diyos. Mayawa, Diyos. Edna. Mayawa. Sa mga panahong nakasadlak sila sa hirap, na-realize na Edna at Willard na hindi sila dapat mag-away kundi magkaisa. Bilang mag-asawa, dapat magkatuwang sila sa pagharap sa mga problema. Kaya naman, sinikap ni Edna na tulungan si Willard sa paghahanap buhay. Ma'am! Ma'am, si Abby po ako. Naalala niyo po ba yung isa sa tinitrain niyo sa hotel noon? Kamusta na? Nasa networking pa rin po ba kayo? Oo. Oo, medyo humina lang konti, alam mo na. Pero andun pa din. Ay, naku po, ma'am. Mabuti pa po kayo kasi yung iba, wala na po talaga, ma'am. Yung van po ninyo, kasi nakarating sa office natin, totoo po bang nakarnap? Nakarnap? Opo. Oo, parang ganun na nga. Pero ano, may lead na yung mga police. Mare-recover na rin namin yun in no time. Mga 2 years na yun nawawala eh. Ay, marami po yata kayong dala, ma'am. Marami po yata kayong pinamili. Ay, hindi. Kasi may kaibigan ako na nagninegosyo kasi din to. Ngayon, nagpapatulong sa akin. Wala naman ako nagagawa sa bahay eh. Bili ka, oh. Ay, pasensya na po. Kasi nagmamadali ako. Papasok na po ako. Paano po? Sige. Sige po. Kuya, tignan mo yung bagong
Mami, oh. Ju, anak. Ay, ilan po? Willard, ano nangyari? Nakita na ba yung van? Na. Naipasa na rin ni Bert yung van sa ibang tao. Tinrace namin yung mga pinagpasahan niya pero hindi namin makita eh. Ang sabi ng investigador, wala na yung pag-asa. Mukhang malabo na. Oh, mga anak, may dala ako nito yung manok. Halika, pagsaluan natin. Oh, masarap to habang mainit pa, oh. Halika, dito na kayo. Eh, si Pipo, napadala na ba ng allowance niya? Ha? Hayaan niyo, mga anak. Kapag nakakomisyon ako ng malaki, dadalawin natin ang ate niyo sa Los Baños. Tapos magpipiknik tayo. Swimming sa resort. As mag-uwi na, bibili tayo ng mga prutas. Tama na nga yan, Dad. Lagi ka na lang nangangarap ng gising eh. Hindi naman totoo. Wala naman nangyayari sa buhay natin ah. Sinusumbatan mo ba ako? Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo, Dad ah. Mahirap na tayo, Dad. Halos hindi niyo na nga kami mag-aaral eh. Tapos may isip niyo pa mag-picnic. Wala ka talaga respeto. Bastos ka ba daw? Ano yan? Ay! Willard! Willard! Yung mga laki kang walang respeto! Tama na yan. Huwag mong bastusin ang daddy mo. Willard, tama na. Alam nyo, ha? Hanggat maaari, ayaw namin ng daddy nyo na hindi namin maibigay ang pangangailangan nyo. Masakit para sa amin na mabigo kayo. Pero sana intindihan ninyo, hindi na iba na ang sitwasyon natin ngayon. Mahina ang negosyo namin. Minsan, meron, pero madalas wala. Gusto namin malaman ninyo na gusto namin ibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo. Masakit para sa amin na nahihirapan kayo. Ano ba? Kakayanin natin ito. Pamilya tayo eh. Kayanin natin to. Sa mga panahong halos kaliwat kanan ang problema ng mag-asawa, sa kanilang mga anak humuhugot ng lakas sina Edna at Willard. Lalo na nang dumating ang sunod-sunod na trahedya sa buhay nila. Halos magkasunod na namatay ang ama ni Willard at ang ina ni Edna. Dagdag pa dito ang pagpisan sa kanila ng kapatid ni Edna na may taning din ang buhay. Tito, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Malapit na. Kailan? Diyos lang nakakaalam kung kailan yung takdang panahon. Sabi ni Jesus, hindi daw kayo mamamatay. Paano mo nalaman? Sabi ng mga angels na friends ko, sina Angelic and Emin. Kaya, tito. Ganyan ba? Mami, may sulat po. Kabila. Tapos, ano yan? Court order. Kukunin na ng bangko ang lahat ng makukuha nila sa ari-arian namin. Kapalit ng van. Mami! 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 Ano nangyayari, Mami? Mami! Mami! Edna, hindi ka ba natutuwa na magkakanak ulit tayo? Natatakot ako. Paano kung hindi natin siya kayang buhayin?
Dadamay pa natin siya sa kahirapan. Hindi mo ba nakita si Ju? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kasaya na magkaroon ng kapatid? Yun ang isipin mo. Hindi naman tayo masamang tao, ah. Bakit tayo pinahihirapan ng Diyos ng ganito? Edna, huwag kang sumuko. Kakayanin natin ito. Kahit anong problema. Ang isipin mo ang mga anak natin. Si Ju. Tuwing nakikita ko siyang nakangiti, tumatawa, nawawala ang mga problema. Lumalakas ang loob ko. Yung 3 anak natin, masaswerte. Nung buntis ako, busog na busog ako sa lahat ng masusustansya na pagkain. Kaya lumaki silang malusog, tsaka hindi sakitin. Samantalang ito, hindi ko alam kung may bibili natin ng gatas. Isisilang mo ang baby natin. Yun ang isipin mo. Para maging masaya ang pamilya natin. At yun ang mangyayari. Pikit po kayo. May sorpresa po ako para sa inyo. Ano yun? Basta pikit po kayo. Tcharan! Saan galing to? Pinili ko po. Saan ka kumuha ng pera? Di ko po ginastos yung baon ko. Mami, wag na po kayong malungkot. Bigay po ni Jesus ang baby, kaya aalagaan natin siya. Dahil nasa tiyan mo pa si baby, ikaw muna po ang aalagaan. Wag po kayo mag-alala. Lagi ko pong ipagpipray na sana maging healthy siya at maging kamukha ko. Yung bang kapag tinignan mo ang baby, ako kagad maalala nyo? Pwede ba yun? Ba syempre iba-iba ang babies. Eh ako pong mag-aalaga sa kanya. Tuturuan ko po siyang maging ako. Tara na po, bubuksan ko na po. Teka lang, mamaya na. Tatapusin ko lang muna ito, ha? Ngayon na po. Di po naman para sa inyo to eh. Para po sa baby. Weekends ko na nga lang nakakarga si Jobis eh. Tapos kinukuha mo pa eh. Araw-araw na ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Diba, ano, baby? No? Uy, ano ba kayong dalawa? Tatalo pa kayo dyan sa bata. Ay, umihi! Ayan, kasi ang kulit mo eh. Sinabing ako na magkakarga eh, no? Abot mo na yun ang pinay. Oh? Jun, tara na, halika na. Ay, sandali lang ha. Hello, Tita Edna. Hello? Mommy, pwede po ba ako maglaro? Naku, naglalambing ka na naman, ha? O sige, pero sandali lang kayo, ha? Huwag kayong lalayo. Magsisimba pa tayo mamaya, eh. Apa, Mami. Di ba po may mga angels ako sa likod ko? Eh, oo nga, pero sa sobrang likot mo, pagod na ang anghel mo. O, mag-iingat kayo, ha? Sige na, Apo. uwi maaga. Apa. Huwag na kayo lalayo, ha? Sabi po. Mag-ingat ka. Ate, magpapaalam lang ako. Baby, huwag ka malikot ha.
Huwag mong papahirapan si Mommy. Babalik din si ate para alagaan ka. Maglalaro lang ako, ha? Huwag ka makulit, ha? Bye-bye, ate. Ingat kayo. Sige, Mommy. Bye-bye po. Magandang umaga, ha? Papa! Wow! Ang dami na! Pwede na natin itong gawing kwintas. O sige, ako na nang bahala sa sinulid. Sige, ako na lang tutulong sa inyo. Sandali lang. Mukhang hindi pa ito kakasya sa atin. Kailangan pa natin maghanap. Ayun o! Oo nga no. Sandali, kukuha lang ako. Kumain kahit wala kang gana. Sige na, para lumakas ka. Umain ka ng gamot. Ha? Tita Edna! Tita Edna! Si Ju po! Pagkamatay ni Ju ang pinakamatinding dagok na nangyari sa pamilya ni Edna. Yun ang pinakamadilim na bahagi ng buhay nila. Kasunod nito, namatay din ang kapatid ni Edna. Hindi nila alam kung paano magsimula uli. Nawala sa kanila ang lahat maliban sa pananampalataya sa Diyos. Ito ang naging sandigan nila upang bumangon kahit mahirap, upang muling ipagpatuloy ang buhay sa gitna ng pagluluksa. Ano ka ba? Hindi ka niya ng pagkarga. Daig ka pa ni Ju eh. Oh, Edna. Ito na yung paborito mong show. Dali. Halika na. Tama na yan. Isis, buksan mo na! Magaling ka, Charlie! Edna Amarille po. Salamat ho. Ano raw ang sabi? Tatawag daw sila eh. Talaga? Mami, pagdasal natin, sana makapasok ka. Oo nga eh. Hello? Talaga po? Sandali lang po, ah! Mami! 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 Mami, telephone po, taga-dealer no deal! Pasok na ako! Contestant na ako!
Andito na ako! Andito na talaga ako! Andito na talaga ako! Mommy? You? Mommy, wag 25 ha? Wag 25. You? Basta, wag 25.